focus ka sa work mo, pagbutihin mo yung work mo ngayon. Di ba? Pagbutihin mo yan. Pag meron ka ng money to really repurpose, dumating yung bull run 2 years from now, na gumanda na yung work mo, may naipon ka na. At the same time, every week, every weekend, meron kang side learning na natututo ka na mag-trade. Para pag dumating na yung bull run talaga, at dumadami-dami na rin yung pera mo, edi ready ka na. Ready ka na. Di ba? Ganun lang. Alamin mo kung para saan ba sa iyo ang trading. What is this for you? Is trading going to be your second skill? You need to remember, lahat ng customer service skill, mawawala lahat yan dahil lahat na kayang gawin ng agent, no, ng isang AI agent. Di ba? So you need to consider this, either it's gonna be your lifetime skill whenever there's no job anymore available. Meron ka namang access to information. For example, ngayon marunong ka na mag-interpret. Alam mo na merong Fed, alam mo na merong interest rate cut, mga bullish scenario yan. O ikaw, bilang isang trader, you don't need to become a day trader. Kailangan mo maging position trader habang nag-full-time work ka. Another gig mo, ang tawag mo sa trading is another gig. No? So wag niyong madaliin. Iba-iba tayo ng libro, iba-iba tayo ng chapter. My chapter 1 can be a different with your chapter 1. Right? The thing is, nakikinig kayo kay Coach Miranda because gusto ninyo na makatulong ang trading sa inyo. O, kung gusto mo maging makatulong ang trading sa inyo, gawin mo siyang negosyo. Lagyan mo ng science and art. Talagang gawin mo ng science and art. And buhayin mo yung first fire na meron ka. Gusto mong mag-trade